Good morning mga Lodi. Okay, so nakita ko lang to kasi nagkalat na to sa Twitter, sa Facebook na bumagsak ang stock market ng Pilipinas dahil sa election daw or dahil nanalo si Marcos. So alam mo ang mga media dito sa Pilipinas, bias masyado sila. Okay? Kung ayaw nila yung naluklok na presidente, ayan, siraan nila. Gawa nila ng paraan para masira. Hindi ako stock market analyst kung ano-ano pa. Ako ay Pilipino lamang na kung saan alam ko mag-research. Bilang isang Pilipino, maintindihan mo to na ang pinagsasabi nila ay bias. Kasi nga, parang ang gusto lang punto ay dahil nanalo si Marcos, magsialisan daw yung mga investors. Ganin din yung mga usap-usapan about dito sa mga call center companies dito sa Pilipinas na pupunta daw sa India. Aalis yung mga investors. Eto hindi pa nga nakaupo si Apo Lakay. Sobrang hindi na maganda yung mga pinagsasabi niyo. Okay? Nanalo na siya, pinili ng taong bayan. So kung nag-cast ka ng vote mo, okay? At hindi nanalo yung taong gusto mong maluklok, then tumahimik ka at suportahan mo na lang ang gobyernong nanalo. Yun yung totoong Pilipino. Ngayon, pag-usapan natin itong stock market ng Pilipinas kasi nga, bumagsak daw siya. Ayan, just in benchmark, Philippine Stock Exchange Index opens 1.89% lower at 6637.35 a day after the election, indicating a landslide win for dictator son Ferdinand Marcos Sr. and weakening US market overnight. PSE continues to drop now at negative 3.14%. Okay. Alam niyo ba kung anong totoong dahilan bakit bumagsak ang market na Pilipinas? Hindi tayo nakatira sa Mars or kahit anong ibang planeta. Andito tayo sa mundo. At affected tayo pag ang global market ay bumagsak. Pakita ko sa inyo. Ito yung mga major markets sa buong mundo. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, Livian ay small cap, S&P 500, ayan. Tignan yung bagsak nila. Ang S&P 500 is negative 3.20. Yung Nasdaq is negative 4.29. Mas malaki pa yung bagsak niya kaysa sa Pilipinas. Ibig sabihin, eto ba ang dahilan? Si Marcos din ba ang dahilan? Bakit bumagsak? Eto. Lahat na lang sinisisi natin kay Apo Lakay. Masakit ba? Masakit matalo yung manok, diba? Pag titignan nyo kasi, parang nakaka-toxic din na once inopen mo yung social media mo para lang lang update, yun na yung lumalabas. Hindi pa nga umuupo yung si Apo Lakay. Sobra ng paninira sa kanya. Hayaan nyo muna siyang umupo, pagbigyan nyo at i-implement yung kanyang mga plano. At after 1 year, pag di natin nakita ang progreso, yung gusto nyo makita dito sa Pilipinas, then doon kayo magreklamo or magdadadada. Hindi pa siya umuupo, dada na kayo ng dada. Paupuin nyo muna yung presidente natin, yung bagong presidente natin. At hayaan yung gawin niya yung kanyang tungkulin bilang isang presidente. Tayo, bilang isang Pilipino, in-exercise mo naman yung voting rights mo. Pag hindi nailuklok yung gusto mong manalo, sumuporta ka pa rin sa gobyerno na kung saan nanalo. Okay? Huwag kung ano-anong ginagawa nyo dyan sa, pumupunta ba kayo dyan sa mga kalsada tapos nagwewel-gewel ka. Walang mangyayari dyan, mga brad. Alam ko, lahat ng mga maluklok dito sa Pilipinas, gustong umangat din ang bansang Pilipinas. Kaya tayong mga mamamayan, kailangan din nating suportahan kung ano ang naluklok. Okay? So, wag nating isisi lahat sa election dahil nanalo si Marcos, bumagsak lahat. Ayan nagpapatunay na hindi election ang dahilan bakit bumagsak yung stock market ng Pilipinas. Kasi pati stock market, major markets dito sa buong mundo ay bumagsak. Mas malala pang ang pagbagsak nila. Hindi lamang stock market, para ipakita ko sa iyo, pag pumunta ka sa cryptocurrencies, mga projects dun, bagsak din. Ayan. Etong green na mga to, stable coin yan. Bitcoin, Ethereum, ADA, BNB, XRP, Solana, Cardano, top 20, bumagsak. Affected sila sa pagbagsak ng global market. Affected lahat. Kaya kung nasa cryptocurrency space ka, okay, huwag mong isisi kay Marcos kung bumagsak yung project na kung saan nag-invest ka. Huwag tayong ganun. Bias na nga yung media natin dito sa Pilipinas. Mga bias pa kayo mga taong hindi gusto kay Marcos. Huwag ganun. Global stock markets fall sharply amid fears over inflation in China slowdown. Nagigets nyo naman siguro bakit bumagsak ang stock market sa Pilipinas. Kasi nga, affected siya dito sa global stock market. Nasa bearish period tayo. Wala tayo sa bull market. Maniniwala pa sana ako kung lahat is green. Kung lahat is bullish. Tapos yung sa atin bumagsak lang. Doon ako maniniwala na kung saan umalis yung mga investor dito sa Pilipinas na pinagsasabi nyo. Kaso lang hindi ka panipaniwala eh. So yung mga ganitong news, okay?
na binibigay ng mga media dito sa Pilipinas, kailangan nating labanan eh. Malaki yung boses mo, pare ko eh. Okay, importante na maintindihan natin ang nangyayari kasi nga hindi mo kailangan maging data analyst dito or political analyst para maintindihan. Okay? Sabi niya, PSE, hindi po ako stock market analyst ha. Kasi out of nowhere, yung mga political analyst, naging stock market analyst po. So right now, the whole word is a trend. Ibig sabihin, bearish. Yung market, ang tinutukoy niyang red. Pababa. Downtrend. At this moment, and although may konting amount po ako na naka-invest ngayon sa stock, hindi ko na po inaalala yung mga ganyan. Kasi, una sa lahat, hindi naman ako day trader. Hindi po, sabi niya, hindi po yung election sa Pinas ang may kagagawan kung bakit po ganyan ang world market ngayon. Paki ni Dow Jones, ito, isang major market sa atin, no? Anong pakialam daw ni Nasdaq or itong si Dow Jones or si S&P 500 sa ating election o dito sa Pilipinas, okay? Madaming pinagkakabalahan yung mga yan, okay? Needless to say na dahil down yung mga yan, ididamay ang PSE. Nakadepende din po kasi tayo sa mga paikot-ikot ng mundo ng stocks. Yan po, pagkakaunawa ko ha. Again, hindi po ako stock market analyst. Okay? At paalala dun sa mga nag-invest, maging cryptocurrency or stock market, nasa stock market ka man, buy the dip na sinasabi nila. Yan, it's high time for those who wants to buy stock kasi mababa bentahan ngayon. Nag-sale, okay? Nag-sale ang market ngayon. So pag ikaw, takot na takot ka dahil alis yung company mo papunta sa India, then mas maganda magbasa ka muna. Kasi kung basta na lang tayo naniniwala dun sa mga ibang media na kung saan paninira lang naman ang kanilang ginagawa. Toxic na kasi masyado, okay? So, gusto kong yung mga naka-follow dun sa page ko or sa YouTube channel ko, maraming salamat sa inyo kasi gusto kong banggitin itong topic na to kasi pinag-usapan natin about cryptocurrency maging ang stock market. Pero, minsan maapektuhan din tayo pag hindi natin alam kung ano ba talaga nangyayari dito sa global market. Ang masasabi ko lang last na to, okay? Kung ang ibinoto mo ay hindi na iluklok, okay lang yan. Pero ang mas magandang gawin natin ngayon ay suportahan natin kung sino yung presidenteng pinili ng karamihan. Kung gusto mo ng kaayusan, sabay-sabay tayo nating suportahan kung ano yung iniluklok ng Panginoon at pinili ng mga tao. Suportahan natin kung ano yung plano nila. Saka tayo magngaw-ngaw. Pag after 2 years, after 1 year, nakita natin na wala sila nagagawa, doon tayo magreklamo kasi karapatan natin yun eh, bilang isang mga mamamayang Pilipino. Pero ngayon, parang hindi naman ata maganda, hindi pa umuupo yung presidenteng ginusto ng mga tao, pero yung mga iba dyan, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Paupuin nyo muna at hayaan nyo munang gawin yung kanyang trabaho bilang isang tatay ng Pilipinas. So yan lang po, hindi pa ako stock analyst or political analyst. Isa po akong mamamayang Pilipino na kung saan concerned lang ako sa mga ganitong news na kung saan nakakabahala dahil puro na lang tumatakbo dito sa Facebook mo, sa Twitter mo ay mga katoksikan, away o kung hindi kaya mga bias na mga news, okay? So kailangan nating mag-stand din kung ano ang totoo at kung ano yung nakikita natin. Ako po si Trogi and thank you so much for watching. Mabuhay ang Pilipinas.